ang tanan nga mga benepisyo nga halin sa Ginoo, iya na nga gina-enjoy, kag iya na nga gina-experience. May I see your hands? Okay? Some lang, no? Ang iban? Okay. So, siguro most of us, makahambagin man sa aton nga kaugalingon, nga ang tanan nga mga benepisyo nga halin sa Ginoo, ara na sa akon o kun sa aton. Dalayawan gid ang Ginoo sa sinang ang mga butang nga may ara kita. Kapag sa sinang ang mga butang, no, naga-enjoy kita sa paggamit sina. Naga-enjoy kita sa pagpangabuhi sina. So magamba kita gali isang benefits, ang ambal diri, an advantage or profit gained from someone or something. That's the word benefit or benefits. Halin gali sa isa ka person o kung sa isa ka tawo ang mga benepisyo nga aton na angkon. Okay? But pasilingon, kung ang ambal diri sa passage o kung sa sining nga verse, forget not all his benefits, hindi ta ko na paglipatan ang tanan nga mga benepisyo nga halin sa Ginoo, meaning to say, ang nagahatag sang all benefits aton. He is a good God, He is a gracious God, and He is a great God. Amo giniya ang Ginoo naton. Ibisan kita mismo, makahambak kita sa aton kaugalingon, do kay imposible man nga maangkon ko ang ini nga bagay, kung halin lang sa akon na kusog, halin lang sa akon na kaalam, o kung halin lang sa akon di kasarang. Okay? But pasilingon, all things that we have, or all benefits that we have, halin ini sa good God, halin ini sa great God, and gracious God, na may ara kita. Na kung aton lang taon, magamba kita sa all His benefits, this is God's full package benefits. Amen? Full package benefits nga halin sa Ginoo. Mapusalingon kompleto na. Wala sang kulang. Okay? Okay lang ang magsubra, hindi lang magkulang. Kay promesa na yas ang Ginoo. Hindi pwede nga ang Ginoo maglubad sa iyang mga promesa, sa ginambala sa iyang pulong. So ang Psalm 103, si David rin nag-call, halin sa iyang pusoon, nga dayawon niya ang Ginoo sa bilog yang pusoon sa tanan nga mga benepisyo nga iya na angkon halin sa Ginoo. But sa lingon, if you read or if we scan sang Psalm 103, makita naton diri nga si David nag-call out gid halin sa iyang pusoon nga nagadayaw sa Ginoo anuman ang mga benepisyo nga iya na angkon sa Ginoo. Okay? Magamba kita gali isang word nga bestows, ang iban nga ni nga mga word, gin-honor, gin-grant, o kon gin-regalo. But pasilingon, kung may mga bagay nga ara sa aton, alin man no, sa material, alin man sa financial, alin man sa emotional, physical, okay? And even spiritual, amo na ganit, nakabago-bago lang, this is God's full package benefit sa ating mga Christians, kay makita naton dire nga ang word gali nga bestows, He bestows, or God bestows, gin-honor sa akon, ginregalo sa akon, kag gin-grant sa akon, sa aton tanan. Amo na gali ang Ginoo naton. Maghatag siya sang iya nga mga benepisyo, wala kulang, wala sang paghawid-hawid, kundi tanan ibo iya o kon ihatag iya sa aton. When we say God bestows sang iya nga mga benefits sa aton, kang ang kanami diri sa nga passage, kay si David, grabe gid siya ka careful o kun ka cautious nga sa tanan nga mga bagay na ginhatag sang Ginoo sa iya, wala gid, hindi gid siya pwede nga malipat sa pagpasalamat sa Ginoo. So he is very careful. Grabe gid ang iyang paghalong. Sa gagmay nga mga butang o kung sa mga dalagko nga mga butang, ginpasalamatan niya gid sa Ginoo. He is very cautious.
He cares his soul to forget not all God's benefit. Grabe ang pagano niya sa iyang kasing-kasing, sa iyang nakalag. And the word benefits, nagasuggest man siya sang gracious dealings. Kag diri ko ginkuha ang aton nga theme sa aton nga Thanksgiving Sunday. Ang aton nga theme is God's gracious dealings. Amen? So ang pamangkot ko, what are the gracious dealings sang Ginoo sa aton? Kung aton ibalikan, ano tong mga gracious dealings sang Ginoo sa akon 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, o kung sang una pa, ano tong mga gracious dealings sang Ginoo sa aton? Kag makita naton dire that David did not want to forget how graciously the Lord had treated him. Kung ano kadako nga grasya nga ginpakita sang Ginoo sa iya, wala gid siya nalipat. Kag wala gid na record sa pulong sang Ginoo nga si David nagkalipat o kung naglipat kung ano man ang paggrasya sang Ginoo sa iya. May mga senaryo dire, no, sa may Old Testament kung paano sang Ginoo gin-protect, gin-preserve, gin-provide si David. Number one dire, makita natin sa may 1 Samuel chapter 17 that David or that God used David to defeat Palestine or Goliath. Diri natin makita sa may 1 Samuel chapter 17. Okay? That during this time, maaway sila sa Palestinian, pero may isa dira ka higante nga ang ngalan niya si Goliath, nga balya siya lang kuno yang maaway sa tanan nga mga Israelites. Okay? So, ang gingamit sang Ginoo, hindi ang tanan nga mga soldiers sa mga Israelites, kundi ang gingamit sang Ginoo ang pinakagamay nga tawo nga amo na si David. Now, anong natabo dire sa sining istorya? Slingshots. Kung paano sang Ginoo gingamit ang slingshots during the time. Okay? Ang slingshots bila nga ginama mo na kundi sa ato niya subong tirador, no? Sa una niya, slingshots lang nga mo na galing-galing sang kabot, tapos ibuyan, kaga mo na ang mas track sa kaaway o kung sa target. So, may mga Bible scholars na nagambal man nga hambal nila ang ilaman niya nga mind nga pag-study, many stones ang gingamit before na igo sa sa forehead. Okay? Pero, ang Bible, nagambal siya, only one stone. Okay? Only one stone. Na pag igo ni David, diri sa may forehead, napatay siya, wala. Natumba. Okay? Natumba. Ano ang nagpatay sa kay David? Ang nagpatay sa kay David, ang pag-utod sang ulo. Yan. Ni Goliath, no? Ang ano gid siya, ang espada nga amo gid yan nagutod. Do you imagine that? Kung paano ang Ginoo magyos ang gamay nga tawo para ma-protect ang all nation, kag ang mga soldiers, kag ang mga Israelites, gingamit niya ang gamay nga tawo para sa pag-defeat sang dako-dako nga tawo. Bot pasilingon sa aton, damo man kita Goliath. Amen? Damo kita Goliath nga ginagiyan na sang alin pa sang una. Kag damo man kita Goliath nga ginaatubang subo. Pero nagapati kita na ang Ginoo nagagamit sa aton mightily in effective way para ma-face naton ang ining mga Goliaths nga may ara kita. So anong mga Goliaths sa subong? May mga Goliaths kamo? Okay? Bilang padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo, padayon sa pag-ampo, sa pagsalig sa Ginoo, ang mga Goliath na ginaatubang naton or giants na ginaatubang naton, kaya sang Dios nga gamhanan perdihon ang inang mga giant sa aton nga kabuhi. Ano pagid diri ang mga senaryo nga naglatabo sa life ni David? Datang makita sa may 1 Samuel chapter 19 and 1 Samuel chapter 23. Okay? Nga ang Ginoo dira, many times siya nga gin-delivered si David sa kay Saul. Kay during this time, o kung sa sininga nga chapters,
Ginahanting dira si David ni Saul. Okay? Anong ginahimo niya? Palagyo siya sa mga amon ng mga lugar, sulod sa mga kuweba, pangadto. Nago na lang din para maka-escape siya. Sino na pamaagi? Pamaagi sang Ginoo para ma-preserve ang iyang life. Kaya during this time, grabe kadulom ang pangunahuna, grabe kabulag ang mga mata ni Saul na gusto niya gidpat yun si David. So naglagyo siya, no? Pamaagi man sa Ginoo para ilikaw siya. Okay? Sometimes sa aton, ginalikaw lang kita sa Ginoo. Many times kita nga ginalikaw sa Ginoo sa mga tragedy nga nagakatabo sa aton. Tutuod. So ano na siya ang paglantaw naton sa sinang mga bagay? Kung damo kita sa mga giants in life, damo Goliaths, damo kita sa mga souls in life nga nagalaga sa aton para ma-hurt kita. But then ang Ginoo, He is very gracious sa pag-deal sa aton. Amen? That is why we need to be cautious. We need to be careful not to forget all God's full package benefits. Hindi gid naton paglipatan. And then thirdly, diri makita naton sa my 2 Samuel chapter 5 verse 1 down to verse 5, yang senaryo naman diri that God remembered David na mangin king, na mangin establish nga king sang Israel. Grabe, no? Ginbutang gid saya sang Ginoo ya sa may Israel, the nation nga gin-choose sang Ginoo, the chosen nation sang Ginoo, na siya ang mangin hari sang sina nga nasyon. Would you imagine that? How great and how good, how faithful, how gracious the God of David. Amo man ni ang God na nangin gracious kag nangin labing sa aton tanan. So, may ala kita sang objectives, kag amo ning aton nga tandaan gid sa aton nga pagtuon sini. Number 1 nga objective, we must think before we can think. Paminsa oron taanay ko no, kung ano to ang mga bagay nga gin-bless sang Ginoo sa aton, antes kita magpasalamat sa iya. Kung sa lingon, i-rewind naton anay, i-recall naton anay. Then, kung madumduman naton, pasalamatan ta ang Ginoo. We must think before we can think. Number 2, we must ponder before we can praise. Mga bakit ta sang ponder, pamalandungan ta anay. Ano to nga mga bagay man? Ano to nga mga butang man nga ginalaw sang Ginoo sa akon? Nga gin-experience sang Ginoo sa akon? Kad tungod sina nga pagpamalandong, magdayaw kita sa Ginoo. And third, we must remember before we can rejoice. Dumdumon taanay ang mga butang to, halin pa to sang una. Kag subong aton i-rejoice o kon igakalipay. So we must think before we can think, we must ponder before we can praise, we must remember before we can rejoice. And number 2 nga objective naton, we Christians should be cautious. Should be cautious not to fail to remember or recall of what Lord's gracious dealings He has done in our lives. Ano to ang mga gracious dealings ang Ginoo sa aton before, today, and even in the future, dapat naton kuno ibutang gid sa aton nga paminsaron nga kita maghalong gid nga hindi naton malipatan sa mga gagmay nga mga butang, sa mga dalagko man nga mga butang nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Number 1, first, we should review our personal benefit from our merciful God. I mean, His abundant mercies. Mercies, M-E-R-C-I-E-S. Buto sa lingon mga bakit ang mercies? Damo-damo nga mercies, bugana nga mercies. Dako-dako nga kaluoy sang Ginoo sa aton, mas dako pa sa aton nga mga sala nga ginhimo sa iya. Okay?
Dako gid, dako pa sa manggad, dako pa sa bilog nga kalibutan. Amo na ang kaluoy sang Ginoo sa aton, wala, hindi limitado, wala gauntat. Amo na ang kaluoy sang Ginoo sa aton. Every time nga makakumit kita sang sala, then magpalapit kita sa Ginoo, ang Ginoo magpatawad man sa aton. Amo na kabugana, kadako ang kaluoy sang Ginoo sa aton. Okay? Akong gisaga ni, no? Ginauyangan talang ang kaluoy sang Ginoo sa aton, no? Pero bugana ang kaluoy sang Ginoo. Makita naton dira sa my verse 1 down to verse 5. Ari diri, di ko ganit sa verse 1. Yam. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ara na makita dira sa my verse down to verse 5. Who forgiveth all thine iniquities. Kaluoy sa Ginoo nga bugana. Who healeth all thy diseases. Kaluoy sa Ginoo nga bugana man. Who redeemeth thy life from destruction. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. And verse 5, who satisfieth thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles. Nakita niyo dira ang mga truths? 5 truths kidira ang mention from verse 3 down to verse 5. Nga inatanan, mga benepisyo nga halin sa Ginoo naton. Mga gracious dealings. Balik bala sa verse 3. Yang. Ang tawa niyo lang verse 3 yo. Who forgiveth all thine iniquities. Sino ang nagapatawad sang mga sala? O kung sang akon, kag sang imo nga sala. Ginoo lang gid. Kay grabe kadako, grabe kabuga na ang iya kaluoy. Nantawan niya pagid balang benepisyo dira sa second verse ang verse 3. Who healeth all thy diseases? Sino ang nagaayo sa imong nga balatian? And I praise and thank God in the life of Tita Emily. Stage 3 breast cancer, but then ang Ginoo continue nga nag-heal sa iya. Pag sino pa rin nakaagi sa inyo sa mga mas balatian? Kagang kanami kay Tita Emily, it's because ang Ginoo nag-ayo sa iya, gintugyan niyang iya nga life to serve her God. Until now, ara siya. Kagugisa siya ng pinakauna sa aton diri, no? Sa simbahan. So, sinong nag-aayos ang balatian? Minor diseases or major diseases? O kung budlay man, ayuhon nga mga... Pero ang Ginoo ta, siya lang gid ang gamhanan nga manugbulong. Siya lang gid ang pinaka maayo nga manugbulong. Wala nga sang iban pa, Ginoo lang gid. So, ang masubo lang sa part ko man, tungod nga may two friend pastor, Pastor John Pueg, kang motong bingkatwang ko sa may Concepcion, ang Pastor Rizalino Valencia. Mga friend ko gid, suod ko yung friend. Ginkuha sila sang Ginoo sa edad nga 34 and 39. Grabe, no? 34 and 39. 34 si Pastor John, 39 si Pastor Rizalino. Cardiac, ang isa, cancer. Gindalaman sa mga great doctors, pero ang nagpanginbabaw, ang pamaagi sang Ginoo, kag ang pagpalangga sang Ginoo sa ila nga duwa. Naging kuha man rin sa aton, sa man ka matuto mga bata sa iglesia, pero amo nang nakita ako, na ang nagpanginbabaw sa aton nga mga loved ones, sa aton nga mga faithful servants sang Ginoo, ang gamhanan nga pagpalangga kag ang gamhanan nga pamaagi sang Ginoo. Pero dito makita nga ang Ginoo naton, siya ang nagaayo sang aton nga balatian. Okay? Ano pagidra nga mga benefits nga may ara kita? Who redeemed thy life from destruction. Okay? Damo-damo na kita sa mga distraction nga gin atubang, pero ginlikaw kita sang Ginoo sa wala, ginlikaw kita sang Ginoo sa tuo, o kung ginputos pang kita sang Ginoo sang iyang sang iyang protection.
kag wala kita madisgrasya. Sino sa inyo diri kaagi na do tayo tani madisgrasya kag ginlikaw pa sang Ginoo? Kanang kita garo naka-experience. Ako abi naka-experience gid ko eh. Nadumduman ko last time na nag-share ko sa inyo nga halin kami sa may Gimaras, paulit na kami sa akon nga wife kag sa amon nga daughter nga si Brielle. Tungod sang kakapoy kagatuyo sa biyahe, napiyungan ko in 5 seconds. Pagmuklat ko, sinong nagpamuklat sa akon? Ginoo nang nagpamuklat. Kay pwede galing nga hindi ka na pagpamuklat sang Ginoo, kagwaon na kamo sang Ginoo. Pwede. Pero makita ko dre, who redeemed thy life from destruction. And even kung ang life nga ara na sa deathbed, nga wala sa sang Jesus sa iyang life, kag ang sa piyak sina, ang eternal hell na nga nagaulat sa iya, great destruction sa life. Pero ang amon nga na-experience, sang nagbuklat ko after 5 seconds, ara na kami sa kilid sang drainage, nga ang dalaga namon dira sa 60 to 70 ag speed namon. Pero ang Ginoo is His mercy is very, very abundant sa amon nga life. Ginpamuklat ko sang Ginoo. Pagmuklat ko, ara na kami sa kilid. Kag dira sa kay Tito Vincent, may motor nga nagatambay, nga may duwa ka bata. Pagmuklat ko, sila ganoon ang nakita ko nga duwa, nang ilang nga mataman nga duwa, nagambudlo man sa akon. Kaya abi nila, mabungguan na sila namon. Pero gracious dealing, bugay nga nagadumala gyapon sang Ginoo sa amon. On the next day, Saturday to mo, on the next day, kadto ko dire kay miara kita sang worship service. Right after sang worship service, uli, di ko nagit sa may katong Gunfort. Ato karon to kay may nagahalas sang kuryente bala na sa tunga sang dalan. Kay after to sa lapas ang ilang piyesta sa katunggan fort. Siguro inang mga karito-karito, blangin na sugan kay may ginabaligya. So paglabay ko amo noo, wala man sang may nagabantay nga kung may maglabay bala ma-stop anay ma-stop sa akon or mapahinay-hinay lang, wala. So dito man ko kay kumpiyansa man ko nga wala sang may nagabalabag nga kable. Ato karon to kay ang dalagan ko dira man sa 60 to 70. Pasig na 60 to 70. Baw, pag-agi ko amunaw, tingala ko nga dumi nag-init gulpiri sa ako, no? Kabli, gali, kag ang ulo ko, nagamunaw. Nagtangogin ang ulo ko. Ang kabli, gali, nagsabit na sa akon nga chino. Nakita yung man tong ebidensya, no? Drio, nakurit, gid. Mayo lang, wala ko maliog. Kung naliog ko, sigurado, kung ang landing ko hindi ospital, or basi, butyong. Na, doon ang landingan sang tao mo. Hospital o kon funeral home. Pero anong nakita? Gracious dealing sang Ginoo. Kag ang gracious dealing sang Ginoo, amo Ginoo, who redeemed thy life from destruction. Ang Ginoo nagatipig, kito Arnold ni, kung imo na istoryahon ni sa mga sa dalan nang, damo na ni siya na eksperyensyahan. Kito Vincent, kung sino man sa ato nga nagabiyahe permi, damo na. Okay? May mga galabay nga mga ido, no? Gulpi lang nga bawa ang ating nga speaker balang si Pastor Katyon. Pagpauli na mo na rin sa may Iloilo pag-institute la, pag-conference. Kay siya nagamotor lang, na abutan siya sirom gabi. Ato karon to kay wala yan natlo pangdan ang ido nga naglabay sa dalan. Pakad ang tuhod, duwa ka tuhod, siko, doang bayo doon napatay ang ido. Mayo lang, wala siya matamaan. Pero, si Pastor Arman, buhi Japon. Gracious dealings ang Ginoo. Okay? Amo na gani, ang ambal rin ni David, o kung ang ambal sa atong objective, same thing sa balatyago ni David, nga grabe ang iya nga paghalong, na bisan sa isa ka bagay, hindi yakin malipatan sa pagpasalamat sa Ginoo. Hoping and praying na sa aton man sining iglesia, hindi man kita malipad. Let us review. Ano kadako ang kaluoy sa Ginoo na ginpakita iya sa aton? Namo kita government benefits. Okay?
Kagabay pa no nga ang ini mga government benefits no nakaangkon kita ako nakabaton kita. No sometimes ako nakaangkon man. Damo kita government benefits. May AX, may DOLE. Sugidan ko kamo sa dole-dole nga na. One time may barangay kagawad nga nagkadto sa personage sa may Igbunglo kaya nag-approach sa akon. Pastor, gusto mo nga magdole ka. Nasulod pa to sa paminsaron ko, nga ma-okay ko sa iya, kay ti bugas-bugas kag gatas-gatas. Nahan. So, nagano ko, nag-okay ko. Sige madole ko. Pero sang ulihi, minapaminsar ko, ang ako nga asawa, maestra, mo na balang maestra. Kag ako, pastor. Basta mababala ang mga pumuluyo sa Igbunglo, ay ti si pastor na, pastor siya. Tapos ang iyang asawa, maestra, mo na bala. Ano man, nang ginakulang Japon si pastor. Basta mag-amo na balang paminsaron sa mga tao, you know what? Ang decide ko, ang decision ko, ang final decision ko, kahit masugod na mo, on the next week, masugod na, gina-final sang barangay. So, ang decision ko, siling ko, Nay, pwede, ikaw lang mabulos sa akon. Ang ako nga mother-in-law. Kung ako ang mag-join sa duli nga ra, basta maglain bala ang mindset sa iba niya mga tao nga maglantaw sa akon, nga ako alagad sa Ginoo, pero ginakulang, kagang akon nga wife, ng maestra, pero ginakulang, do ka, laway man. Pero, inatani mga benefits kay man mo sa mga mo, sa mga pumuluyo, di ba? So damo kita actually benefits nga na experience na. No, may mga akap kita. Okay? May mga bonuses kita. May mga financial assistance. Damo kita benepisyo. Pero ang ini nga mga benepisyo ni mga earthly benefits ini. Pero ining makita naton sa Word of God, sa sining Psalm 103, this is heavenly benefits. Nga halin gid sa aton nga Ginoo. Okay? So natuwa niyo verse 3 from verse 5. This is heavenly benefits. Nga mo na balang hambal nila nga nagaulan lang ang bugay sang Ginoo sa aton kay alin gid man gali sa langit. Na-remember ko pagid kung ano to ang kaimtangan sa mga taga-Culabaw, ng mga taga-Upperland bala sa sang San Remeo. Nga one time, pagkadto ko dito, grabe sila kabugana gid. Kaya ang ilang nga mga ginatanom dito, mga kamuti kahoy, mga kamuti, mga tanom nila, nga mga ginakaon to bila, mga veggies na. Ang iba nang ginakaon ta, dito na to gahalin sa ilang. So one time, pagkadto ko dito, grabe sila ka hospitable nga mag-amuma sa mga pastors. Basta pastor dito nga magbisita sila sa babaw, ginapakaon nila tudo. Kaya ang gusto na nila, nasa pastor nga magkadto dito, nga kung magwali man, gusto nila nga mabusog man sila. Ang gusto na nila dito, hindi kaya magwali nga isa lang ka oras. O kung isa ka nga, gusto na nila nga magwali ka dito, 3 sa 4 ka oras. Nga tindog ka gidya nga magwali 3, 4 ka oras. Amo nang gusto nila. Kaya ang ilang nga prinsipyo, naglakat sila, 2, tubtob, 4 man ka oras. Grabe ang ilang kapoy, ang gusto man nila nga magapamati sila sa pulong sa Ginoo, nga mangin worth it man kung pila ka oras ang ilang nga ginlakat. Pero ang kanami lang, kaya ang mga tao dito sa Upperland, sang San Remeo, is very, very hospitable. Kada balay ito nga maagyan ko halin gid sa pinakauna nga balay. Kada labay ko dito, kagaron kanila, Pastor, hapit anay. Kaon di anay. Pastor, hapit anay. Kakape ka na? Amo na, grabe sila hospitable. Grabe sila mag-amuma. Pero ang isa to nga nakita ko nga, grabe sila kabugana. Ang ilang nga kuryente, libre. Kag ang ilang na tubig, libre. During the time ang pagkadto ko, pero subong tinikurinti na kalambot na dito. Ano ang nagadala before? Hydro. Amo na nagadala. Libre. Kag wala pa air pollution. Dito, puro bukit ang makita mo. Kag ang hangin, grabe ka, preska. Okay? So, grabe ka bugana ang kaluoy sa Ginoo sa ilang.
Kag sa inyo, nakita ko man, grabe ang kaluoy sang Ginoo sa inyo. Grabe ang kaluoy sang Ginoo sa inyo. Nga until now, wala ka mo nagniwang. Buga na, ang provision sang Ginoo sa inyo. Wow, amon ganit sa una sa may barutak beyo. Ang amon tong ginabutang sa ref to. No, ginabutang sa ref to. Gakaburakan lang. Anong buot silingon nga nagakaburakan na ang ginabutang sa ref naton? Kay buga na ang sustento sang Ginoo. Amen? Ang challenge sa aton antes magburak ang unod sang aton nga mga ref. Ihatag sa nagakinahanglan. Amen? Ihatag. Oh. Hatag. Nugon lang. Amon sa una to, nugon lang. Nugon lang. Every time nga may ginahatag ang mga membro, kanugon lang. Yan. Pero subong, nagapasalamat ko kay ang ginatugro ni Dre mga fruits pala. Oyon ko gid ang mga fruits. Di kagina may nagdaho sa akon. Duwa ka sipi isang sabah. Nan. Naga-jeta ko subong, no? Budlay. Dapat jeta man kita, no? Maghalom sang aton nga na, sang lawas, no? Templo sa Ginoo. So diri makita naton ang 5 ka bagay nga ginambal diri sang verse 3 down to verse 5. I-review ko lang ha. Number 1 diri, He is forgiving God. Amen? Number 2, He is a God of healing. Number 3, He is a redeeming God. He is a grace-filled God. He is a satisfying God. Kag may ika-anom nga gin-mention, He is a restorative God. Ang hambal pa diri ni Augustine, many years ago na, hambal ya, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Kasi no lang gid ang matutuod nga kapahuwayan sa Ginoo lang gid. As of now, we feel nga grabe kita ka restless. No? Grabe ka stressful ang life. Pero ang hambal rin ni Augustine, ang matutuod nga rest dito lang gid sa kay Jesus. Only Jesus. Ang ginambal dira sang verse 5 about sa satisfaction, makita lang gid ini sa kay Jesus. Kay Jesus lang gid makita ang tutuod nga satisfaction. So mga utod sa Ginoo, tandaan ta gid permi nga ang life naton nga ini napun-an gid sang kaluoy sang Dios. Hindi kita isabi nagapaminsar kita kaga mo man ni ang ginaintunaan bala nga nagaluya kita, nagakulang ang ating mga paglaom, nagangaba ang ating mga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. But always remember and put into your mind na ang kaluoy sang Ginoo grabe kabahol, grabe gid kabugana sa aton. Sa inyo nga panimalay, kag sa inyo nga mga trabaho, sa inyo nga mga kabataan. Next Sunday, we will talk about His abundant grace. Let's pray. Ginoo, salamat gid sa nga aga. Nga ginahatag mo sa amon nga naka-pander kami sa imo nga pulong. Salamat mo Ginoo sa imo nga kaayo kakatutom sa amon nga makabuhi. Even sang bugana nga kaluoy nga amon gina-eksperyensyahan sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, pasensya gid na kung bisa nga do kanan sense sa amon. Nga daw hindi namon mabatsyagan ang kaluoy mo. Pero gali Ginoo sa amon nga pagbugtaw pa lang. Hasta Ginoo sa amon nga pagpahuway o kung sa amon man nga pagpahuway kada gabi. Ang kaluoy mo wala nagaluban sa amon. Salamat gid sa imo nga mga pulo nga gin-mention diri sa may verse 1 at sa may verse 5. Nagapakita na ikaw nga Dios nga dako, Dios nga gamhanan,
kag Dios nga mabinugayon, grabe gid kabahol ang imo nga kaluoy sa amon bilang imo nga mga anak. Ginoo, bala namon Ginoo nga ang kaluoy mo ara man sa bug-os nga kalibutan kag sa mga katawan. Pero bilang imo nga mga alagad, bilang imo nga mga anak, nagduro pagid o kung nagbahol pagid ang imo nga kaluoy sa amon. Salamat Ginoo sa sining aga, ikaw gid ang mga bendisyon ini ipusoon sa imo nga mga anak. Ginawang pangamuyo, ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kasi sining nga pion, diretso kita sa aton nga Lord's Supper.